Para sa iyo katoto, gaano kahalaga ang mga ebidensya na totoo ang bagay na pinaniniwalaan mo? Ang paghahanap sa mga relik mula sa krusipiksyon ni Hesukristo o noong ipinako siya ay isa sa mga pinakamatagal ng pinag-uusapang paksa sa kasaysayan ng Kristyanismo. Ang mga relics o banal na piraso ng mga bagay na may kinalaman sa pagkapako ni Jesus sa krus ay naging sentro ng pananampalataya at pananaliksik sa loob ng mahigit 2,000 taon. Maraming mananampalataya ang naniniwala na ang mga relic na ito ay may makapangyarihang espiritual na halaga at kasaysayan. Iba't ibang mga simbahan at sagradong lugar ang nag-aangkin ng mga ito. Isa rin ito sa mga ebidensya at syempre ay patunay na totoo si Jesus pati na ang mga naisulat sa Biblia. Pero ang tanong, nag-e-exist pa ba talaga ang mga relics mula sa krusipiksyon ni Jesus hanggang ngayon? Kapag pinag-usapan natin ang mga relics ng krusipiksyon, ang pinaka-iconic na bagay na maiisip ay ang krus mismo o ang tinatawag na true cross. Ang true cross ay ang mismong kahoy na krus na ginamit sa pagpako kay Jesus. Kasama din sa mga kilalang relics ay ang crown of thorns o ang koronang ginawa mula sa tinik na ipinatong sa ulo ni Jesus bago siya ipako. Pati na rin ang mga pako na ginamit para itarak si Jesus sa krus. Kasali din ang titulus crucis, ang inskripsyon na INRI na inilagay sa ibabaw ng kanyang krus, at ang Holy Lance na sinasabing ginamit ng isang Romanong sundalo para tusukin ang tagiliran ni Jesus para siguraduhing hindi na siya humihinga. Meron ding nasa Spain na bahagi ng True Cross na tinatawag na Lignum Crucis na iniimbak sa isang monasteryo sa Santo Toribio de Libiana. Base sa mga pagsusuri, ang kahoy na ito ay mula sa isang punong kahoy na matatagpuan sa Holy Land at higit na 2,000 taon na ang tanda. Balik muna tayo sa kasaysayan. Ayon sa simbahan, si Empress Helena, ang ina ni Emperor Constantine, ay siyang unang nagsagawa ng seryosong paghahanap ng mga relics ng krusipiksyon. Noong ika-4 na siglo, naglakbay si Helena patungong Jerusalem at sinabing natagpuan niya ang True Cross at iba pang mga relics mula sa paghihirap ni Jesus. Dahil dito, maraming bahagi ng True Cross ang naipamahagi sa iba't ibang bahagi ng mundo. At hanggang ngayon, marami pa ring simbahan ang nagsasabing may bahagi sila ng True Cross. Isang kilalang halimbawa ng relic na ito ay ang mga piraso ng Crown of Thorns na kasalukuyang nasa Notre Dame Cathedral sa Paris. Bukod dito, ang Holy Nails o mga pako na ginamit sa krusipiksyon ay sinasabing nasa iba't ibang koleksyon sa buong mundo. May ilan sa mga ito na iniingatan sa mga relihiyosong lugar gaya ng Milan Cathedral at Rome's Basilica of the Holy Cross in Jerusalem. Ang tanong, totoo kaya ang lahat ng mga ito? Dahil sa dami ng mga lugar na nag-aangkin ng mga relic ng krusipiksyon, laging may tanong tungkol sa authenticity o kung totoo nga ba ang mga ito. Mahirap i-prove sa pamamagitan ng siyentipikong paraan ang tunay na pinagmulan ng mga relics dahil maraming siglo na ang lumipas at ang mga relic na ito ay pinagpasapasahan na ng iba't ibang tao, simbahan at emperyo. Halimbawa, noong 1980s, sinubukan ng mga eksperto sa siyensya na i-carbon date ang ilang piraso ng mga relic na tinatawag na True Cross. Pero ang mga resulta ay nagpakita ng iba't ibang timeline na hindi tugma sa panahon ni Jesus. Kaya mas naging kaduda-duda at hirap paniwalaan ang ilan sa mga relics. Isa pang interesting na bagay ay ang mga relihiyon at pamahiin na nakapalibot sa mga relics. Sa panahon kasi ng Middle Ages, marami ang naniniwala na ang pagkakaroon ng isang relic mula sa krusipiksyon ni Jesus ay magbibigay ng proteksyon, kapangyarihan at pagpapala. Nagbigay din daw ito ng himala. Dahil dito, naging kalakalan ang pagkuha at pagbebenta ng mga relics at nagkaroon ng tinatawag na
relic forgery, kung saan maraming fake relics ang ginawa para mapakinabangan ang mga paniniwala ng tao at mahuthutan sila ng pera. Kumbaga, hindi naman lahat ay may interes sa mga relics dahil sa pananampalataya, kundi dahil lang sa hiwaga na dala nito at dahil na rin sa perang makukuha nila mula rito. Hanggang sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang pag-aaral at pagsisiyasat tungkol sa mga relics. Noong 2019, nagkaroon ng sunog sa Notre Dame Cathedral na ikinabahala ng maraming deboto dahil sa posibilidad na masira ang piraso ng Crown of Thorns na naroon. Mabuti na lang at ito'y nasagip at ipinagpatuloy ang pagsasagawa ng restoration efforts upang mapangalagaan ang relic na ito. At dahil meron ng DNA testing at mas advanced na methods tulad ng archaeological analysis, masasabi nating mas may pag-asa na ang mga siyentipiko na mas maging malinaw ang mga pinagmulan ng ilang relics. Pero hanggang sa ngayon, wala pa rin talagang kahit isa sa mga relics ang 100% napatunayan ng siyensya na totoo. Kung alin sa mga nagkalat na relics sa mundo ang totoo, ay wala talagang nakakaalam, pati kung totoo bang may mga relics talaga. Nasa black market kaya? Nasa mga lihim na organisasyon? O itinatago lang ng simbahan? Iyan ang mahirap talagang sagutin. Ang mga relics mula sa krusipiksyon ni Jesus ay hindi lang basta bagay na may relihiyosong halaga. Ito rin kasi ay simbolo ng kasaysayan ng Kristyanismo at ng mga dakilang sakripisyo na ginawa ni Jesus para sa kaligtasan ng lahat. Sa loob ng 2,000 taon, ang mga relics na ito ay nagsilbing tulay para sa mga mananampalataya upang mas maramdaman ang koneksyon nila sa mga kaganapan noong panahon ng krusipiksyon. Sa kabila ng mga tanong tungkol sa authenticity nito, ang mga relics na ito ay nagbibigay ng inspirasyon at patuloy na pinaniniwalaan ng milyon-milyong tao sa buong mundo. Para sa marami, hindi mahalaga kung tunay nga bang mula sa krusipiksyon ang mga ito dahil ang mas mahalaga ay ang espiritual na kahulugan at ang pagpapalalim ng kanilang pananampalataya. Masasabi natin na magpasa hanggang ngayon, iba-iba pa rin talaga ang hangarin ng mga tao mula rito. Pero kung ang mga relics ay nagbibigay ng pag-asa para sa iilan, siguro ay hindi na rin ito ganun kasama. Sana lang ay hindi na ito patuloy pang gamitin para lang makapangmanipula ng mga tao. Pero kung kayo ang mga tatanungin, naniniwala ba kayo sa relics na ito, mga katoto? Ikomento ang inyong mga sagot sa ating comment section.